Hello, 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 hello. Andito na naman si Lola Becky. Share ko lang yung libro ko ha. Chapter 25 na tayo. Lapit na, isang chapter na lang, tapos na yung libro ko. Okay? So, hindi na kayo kailangan bumili. Panoorin nyo na lang tong video ko. So, anyway, ang title, Kapirasong Karunungan, Chapter 25. Okay? So, sa aking mga taon bilang caregiver, marami akong natutunan, hindi lamang tungkol sa pag-aalaga, kundi tungkol din sa buhay. Ang bawat pasyente na aking nakilala ay nag-iwan ng isang aral sa aking puso. May nagturo sa akin ng pasyente, may nagturo sa akin na pasyente, may nagpaalala ng kahalagahan ng kabaitan, at may nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa pagtanda at kahinaan ng tao. Natutunan ko na ang buhay ay puno ng pagbabago. Ang mga taong dati ay malakas at independent ay dumarating din sa puntong kailangan nila ng tulong mula sa iba. At sa mga sandaling iyon, napakahalaga ang presensya ng mga taong handang magbigay ng pag-aalaga at pag-unawa. Bilang caregiver, hindi lamang katawan ang aking inaalagaan, kundi pati na rin ang kanilang damdamin at dignidad. Ang simpleng pakikinig, pagngiti, at pagpapakita ng malasakit ay may malaking epekto sa kanilang araw. Sa bawat karanasan ko, unti-unti kong nauunawaan na ang tunay na karunungan sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng nalalaman, kundi sa lalim ng pag-unawa at kabutihang ibinibigay natin sa kapwa. Okay? Pagninilay, reflection. Ang buhay ay parang isang mahabang paglalakbay na puno ng iba't ibang karanasan. Sa bawat hakbang ay may mga aral tayong natutunan. Ang mga kapirasong karunungan na ito ang nagiging gabay natin upang maging mas mabuting tao, mas maunawain, mas mapagpasensya, at mas mapagmahal sa kapwa. Sa huli, ang pinakamahalagang pamana na maiwan natin sa mundo ay hindi kayamanan kundi ang kabutihang ating naibahagi sa buhay ng iba. Okay, di ba? Yun nga sinasabi ko. I mean, honestly, no, sa pag-aalaga ng matanda, hindi lang perang kailangan natin. Ang ibig sabihin, meron tayong dapat matutunan sa mga sitwasyon. Yung ugali ng matatanda. Kasi tatanda din tayo eh. Honestly, nung umpisa, syempre, bago lang ako dito sa Amerika nung nag-umpisa ako, una inisip ko talaga yung pera. Pero, ang pera madaling kitain. Pero, yung trabaho, kung hindi mo mamahalin yung trabaho, hindi mo iintindihin o uunawain yung alaga mo, yung mga ugali nila, hindi ka tatagal sa trabaho. Maghahanap ka na naman ng ibang trabaho. 'Di ba? I mean, honestly, kaya kailangan pagka may trabaho tayo, mamahalin natin. Huwag natin muna isipin yung sweldo. Una, tinanggap mo. Okay ka na sa sweldo. Ngayon, pag-aralan mo muna mabuti yung trabaho, masterin mo. Tsaka talagang magpakita ka na ikaw ay worth it pag humingi ka ng increase. 'Di ba? Ganun tayo dapat eh. Tsaka, yung karanasan natin sa bawat pasyente, meron talaga tayong mapupulot. Yung pasensya, pangunawa, yung ganon. At kabutihan. Meron at merong mabuti na puso sila. Depende lang sa approach mo. Depende lang yun sa pagtrato mo din sa kanila. Eh syempre kung binabastos ninyo, kasi may mga caregiver, hindi ko nilalat ha. May mga caregiver, bastos ang ugali, walang respeto, walang paggalang. Kaya yung matanda, hindi niya makumbinsi sarili niya, mahalin niya yung caregiver kasi hindi taos sa puso ang pagsilsilbi. Ang habol mo lang talaga pera, hindi pwede yun. I mean, honestly, no, kahit mababa ang sweldo, kung maganda ang trato sa'yo, dapat maging masaya ka.
Magpasalamat ka sa Diyos. Kung merong mahal na sweldo, mataas ang sweldo, pero busabos ang trato sa'yo, katulong, yun talagang, di ba? Hindi ko nilalahat ito. Maswerte ka kung mabuti ang nakuha mong pasyente. Magpasalamat ka sa Diyos. Kasi nakita ng Diyos na matino ka, kaya ka nilalagay sa ganong pasyente. Totoo yun. Pag nakita ng Diyos na ikaw talaga ay tapat sa iyong pagsisilbi ng pag-aalaga ng mga matatanda, merong nakalaan na trabaho para sa iyo. Mataas ang sweldo, hindi ka aangal, mamahalin mo yung trabaho. Katulad ko, may isa akong pasyente. Noon, akala ko, sabi ko, noon naiinggit nga ako sa ibang kaibigan ko kasi sila mga pasyente nila 7 taon, 5 taon, 6 na taon, yung mga ganon. Sabi ko, ako kailan ako magkakaroon ng pasyente na matagal? Sabi ko pa. Kasi madalas ang pasyente ko nasa 1 taon, 2 taon, o 1 kalahati, o 9 months, yung mga ganon lang. So, hindi ko alam na ito pala, ito sasabihin ko lang sa inyo, hinahanda ako ng Diyos para dun sa magandang trabaho. Yun nga, ang nangyari, tingnan mo, nagtrabaho ako dito sa matanda. Na unang-una, napakabait na matanda. Ako ang nagpresyo ng sweldo. So, minahal ko yung trabaho ko kasi presyo ko nasusunod eh. Walang overtime yun, walang mga time and a half. Basta steady ako, nagbabayad ako ng taxes ko. Hindi ako nagkikwenta. Masaya ako, kontento ako. Umabot ako ng 10 taon doon sa matanda. Yun ang sinasabi ko. Dahil nakita ng Diyos na ikaw ay totoo sa iyong pagsisilbi, sa iyong dedikasyon sa trabaho, kaya bibigyan ka niya ng magandang assignment. Huwag ka lang magsasawa na magdadasal, mananalig, at aalagaan mo ng mabuti yung mga binigay sa iyong pasyente. Kumbaga, inilaan ng Diyos yan sa iyo eh. Pwedeng sinusubukan ka talaga ng Diyos kung totoo ka ba. Pera lang ba habol mo o magiging maganda ba ang serbisyo mo kahit mababa ang sweldo mo. Yung ganon. Sa totoo lang, dito naman sa Amerika, kung di ka lang maluho, hindi ka lang magastos, hindi ka lang masyadong mapag-asam, yung ganon, makukontento ka. Kahit na yung pinaka-minimum dito siguro na live-in na cash, live-in na cash, siguro 180. Isa 180 a day, malaking bagay yun. Hindi ka naman magbabayad ng buwis, di ba? Tsaka wag ka lang gastos ng gastos. Yun lang yun. Tapos, ang number 1, meron kang mabuting mga ugali na natutunan. Kabutihan. Kailangan meron tayong kabutihang nadadampot. Hindi yung ibig sabihin trabaho ka lang trabaho. May problema ka dito, may problema ka, wala ka natutunan. Hindi pwede yun. Kailangan meron tayong natututunan. Lalo na tatanda din tayo, di ba? Anyway, sana nagustuhan nyo yun. Kaya, yun ang parang legacy mo nang maiiwan. Nag-iiwan ka ng kabutihan sa mundo. Di ba? Dapat ganun. Hindi ang kayamanan. Kayamanan mo mula yan. Hindi importante yan. Ang kayamanan mo nandyan. Magagamit mo habang buhay ka. Pero pag namatay ka, nasaan na? Iiwan mo na sa pamilya mo, di ba? Sa iyo, wala nang silbi yun. Wala ka na, di ba? Hindi yun ang basihan ng buhay natin eh. Ang basihan, meron kang maiiwan na magandang legacy. Nag-iwan ka ng mabuting ugali, mabuting example. Okay? So God bless us all. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At ang last na libro ko, chapter 26. Titingnan ko kung kaya kong maihabol. But anyway, maraming salamat. God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay